Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po yung lingkod. Wow! Si kaagapay natin sa Kaagapay ECTV. Matagal po tayong nakabalik po dito sa social media, sa ating trabaho. No? Dahil sa nung mga nakaraang buwan ay talagang halos lahat ay nagsiselebrate ng Pasko. And after ng Pasko, sinundan naman ang tawag dito, yung New Year. No? Lahat inaabangan ang pagdating ng bagong taong 2025. No? So sana itong 2025, no? Maraming pasaway, no? Sana manahimik na kayo, no? Yung mga pasaway, sabi nila sa gobyerno. No, actually, kaya nga kayo nakaupo diyan sa inyong mga tungkulin dahil sa ibinoto kayo ng mamayang Pilipino, no? Hindi para magpasaway, kundi para tumulong oras ng pangailangan ng mamayang Pilipino. Kaya iba, takot yung mga kababayan natin minsan pag nakilala ay congressman yan, senador yan, kapitan yan, no? O kung anong mayor yan, gobyerno yan. Parang natatakot na agad. Sabi ko, bakit? Kaya natatakot itong mga kababayan natin pag tinatawag na may matataas na tungkulin sa ahensya ng gobyerno. Siyempre, kaya sila siguro natatakot. Dahil nga sa pag-umasta, no? Pag sila nakaupo na sa kanilang matungkulin, aba, iba na ang dating. Hindi lang sa kataas-taasan, maging yung sa mga barangay, no? Mga barangay pa lamang, no? Mga nasa kaupan dyan ni kapitan o kapitana. Aba, mga kagawad, no? Pero hindi ko babanggitin kung sino kayo, ha? Basta, hindi ko naman sinasabi na lahat kayo. Iba dyan, pag nakaupo lang, pati yung mga barangay tanod, talo pa yung pulis, no? Pag umasta. Ba? Barangay tanod. Actually, hindi po namin kayo minamaliit kung kayo barangay tanod. Nandoon po yung respeto ng mga kababayan natin, no? Pero dapat, isipin nyo, kayo, ay itinalaga dyan para magserbisyo, no? Sa inyong mga kababayan, sa ating mga kababayan. Hindi kayo itinalaga dyan, binuto, para pag kayo nakaupo, no? Kala mo kung sino kayo pag umasta. Hindi ganun eh. Ang iba dyan, nung election pa lamang, mag-election pa lamang, nagmamakaawa. Di ba? Ginagawa nyo, nagmamakaawa, no? Halos lumuhod sa harap ng mga kababayan natin, ng mga Pilipino. Halos lumuhod. Pati sa, may pinag-aralan o wala, nagmamakaawa kayo. Di ba? Hindi nyo ba nahalata mga kababayan? Nagmamakaawa. Halos lahat gagawin. Para makita lamang, maipakita lamang na ito, kami, pag oras na kami iniluklok o manalo at iniluklok diyan sa kapangyarihan na yan, kami ay magsisilbi sa inyo. Pero tingnan nyo naman, nung kayo ay makaupo, ano ginagawa nyo? Lahat ng pangako, halos ay napapako. Barangay lang eh. Barangay chairman lang ay hindi magagawa yung lahat ng sinabi mo nung ikaw ay nanliligaw pa lamang sa iyong mga nasasakupan. Sa inyong nasasakupan kung saan barangay kayo, pero hindi ko nilalata. Nung makaupo na, dahil sobrang pagmamakaawa, unti-unti, unang taon pa lamang, medyo nandoon pa, pangalawang taon, unti-unti nang umiiba ang timpla. Hanggang sa pangatlong taon, ay nawawala na. Tingnan nyo, pagdating ng mga ayuda, o katulad ngayon, ang ganda ng mga programa ng ating presidente, na kailangan lahat ng pangailangan ng bawat na nasakupan ng isang barangay, dapat ibigay ang pangailangan. Pero tingnan nyo naman, na ibigay ng kataas-taasan, ipinadaan sa mga LGUs, hindi ko nilalata. Kung sino may hawak noon, aba, ito namang mga may tungkulin sa ating pamahalaan or sa hindi lamang sa kataas-taasan, maging sa LGU, no? Mapa munisipalidad hanggang sa barangay, no? Pagdating sa oras ng ibinigay na sa kanila para i-distribute kung ano ayuda mayroon, aba, may mga sistema na dapat sundin. At ang problema, sumusunod na nga yung mga kababayan natin. Itong mga nagmamakaawa, itong inilalapitan ng nagmamakaawa ng mga politiko, kuno. Pag oras ng distribusyon ng mga ayuda, pinapahirapan itong mga kababayan natin na kung saan. Yan ang nilalapitan nila noon. Magmakaawa sa pamagitan ng kanilang pangangampanya, pamimigay na kung ano-ano para makuha ang simpatya ng bawat mga inosenteng Pilipino. At ngayon, itong nailuklok na, iba na ang dating. Hindi lang kapitana, barangay councilman or kagawad. Hindi ko nilalata, bahala na kayo kung kayo matatamaan. Kasi kung ginagawa mo, matatamaan ka. Pag yung gawain mo, itong binanggit ko ngayon, at tinamaan ka, ibig sabihin ikaw yun. O, maging sa mga tanod, no? O, tanod. Hindi ko sabi na tanod lang ka lang. May obligasyon ka. Kinuha ka ng iyong barangay captain para tumulong, maging kabalikat sa kanilang gawain. Para tumulong sa kanyang nasasakupan. Pero, pag umasta, talo pa yung pulis, no? Talo pa yung pulis.
sisigaw-sigawan lang yung mga kababayan natin pag oras ng lumapit sa barangay kung saan-saang covered court man yan. Sigaw-sigawan lang. Ang ibang dating iba ang dating. Kaya dapat kayong mga kapitan, hindi ko sinasabi lahat, kapitana, dapat marunong kayo magbigay ng maayos na sistema, no? Pamamalakad bago humarap yung mga taong nasa sakupan ninyo. Kasi bakit? Hindi porkit na sa gobyerno na kayo, sinasabing gobyerno, ganyan na pa kayo pag-umasta. Hindi dapat ganyan, no? Dapat maging maayos ka. Akala mo kung sino diyan, mga tanod mo diyan. Tanod. Pag wala sa barangay, para mga tutoy, no? Pero pag oras na nakaupo diyan, hindi nag-isip kung sinong kaharap, sinong kausap nila. Pero bilib ako, sa iba diyan, matatagal na nga sa serbisyo eh. Pero maayos pa rin, no? Sa aming barangay, no? Bilib ako diyan, sa aming barangay. Kasi kung bakit ito nabanggit ko kasi mga kaibigan, mga kaagapay. Kasi hindi ko naman nila lahat kasi sa aming barangay, may naobserba na ako, matagal na sa kanyang tungkulin, hindi lang sa tanod, kagawad, nandiyan pa rin. Maganda siya makitungo sa mga kababayan natin, ng mga Pilipino, kapwa natin. Kaya ang ma-advise ko lang, siguro, huwag naman kayong magalit. Hindi ko naman binanggit ang pangalan niya eh. Pag nagalit ka, dahan-dahan lang, baka may gusto ngayon yung tinatawag na cardiac arrest, no? Yung heart attack, baka atakihin ka sa puso. So, wala akong binanggit na pangalan. Importante, naway meron kayong matutunan sa mga sinasabi ko. Magiging diplomasya tayo. Diplomatic way lagi ang ipairal natin sa ating mga nasasakupan. Hindi yung porkit nakaupo ka na, nakalimutan mo na nga, hindi mo na nga naalaala yung mga plataforma mo noon, pagkatapos ganun ang gagawin mo ngayon sa kababayan natin. Hindi po maganda yon. So, sana, pag totoo yung napagdebatihan ni Amy Marcos, Senadora Amy Marcos at saka Coco Pimentel, sana maging totoo yung aabutin pa ng 6 years ang term ng barangay captain. Ayan, pagandahin nyo lang ang inyong mga performance, talagang aabutin kayo ng 6 hanggang 6 na termino. So malaking bagay yun At inyong mga sakupan dapat magalang, hindi yung pag-umasta. Sobrang yabang, no? At parang hindi kilala kung sino kanilang nakakausap. Dapat magalang. Hindi bali, hindi nyo man kilala, basta importante magalang. No? Bago ko makalimutan, itong year 2024 last year, may nakausap ako, bilib ako, nung sa Kalawan, Laguna kami. No? May nakilala ako doon, punong barangay, dating military. Doon ako bilib. Bakit? Nako, batiin ko lang si Chairman Renato Acosta Jr. ng Kalawan, Laguna. Barangay chairman. At saka yung kanyang mga nasasakupan. Sobrang bait May inaayos lang kami ng problema doon, mga kaibigan, mga kagapay. No? So, yung problema na yun, yan ay ipinarating sa amin. Dahil nga may kaugnay sa isang business na medyo sumablay, ay idinulog sa aking kaibigan, no? Idinulog ng kaibigan ko sa akin, ay sabi ko, sige, baka pwede natin matulungan. At nung pinunta namin, maraming salamat, although na hindi namin nakausap, yung siyang mismo ang kausap ng kanyang kapatid. Isang pulis pa, kapatid nito, no? Medyo sumablay at hindi na ipagpatuloy ang negotiation nila about their business na itong tawag na negosyong itik, no? Itik ang pinag-usapan dito ay siguro dahil hindi natin alam kung ano naging problema, naging sanhi ng problema kung bakit hindi na ipagpatuloy, nakuha na ng pera ng ating kakilala, yung dumulog sa amin, nakuha na ng kanyang kaibigan at umabot na sa 5 taon na at hanggang sa namatay na ang kapatid ng ating kaibigan. Kapatid niya, pulis isang pulis. So, hindi na ipagpatuloy yung business. So, ang pakiusap lang naman ng ating kaibigan na may balik lang yung 280,000 kasi nga nung aking napag-alaman na ang problema na yun ay nakarating na para sa husgado, no? Mula dumaan din natin sa barangay hanggang sa korte hanggang sa lumabas ng warrant of arrest kasi nga syempre yung ating subject o yung sinasabing kumuha ng 280,000 na para pang puhunan doon sa itik ay nasa abroad na. So siguro hindi natin alam kung naging problema kung bakit siya nag-abroad. So kaya medyo umabot sa loob ng 5 taon na hindi na ipagpatuloy ang sinasabing pangakong itik na ibibigay sa ating kakilala o kaibigan na dumulog sa atin na hindi na ibigay ng kanyang kakilala rin para gamitin sa negosyo. Kaya siyempre worried ang itong complainant na paano maibalik yung kanyang pera kasi nga pinaubayan niya ito sa kanyang kapatid na pulis kaya lang namatay na. So medyo nahirapan sila paano maibalik yung 280,000 na halaga ng pera na kanilang ibigay doon sa isang kapartner nila na dapat siya mag-provide ng mga itik. Nasa labas ng bansa, hindi natin alam kung anong dahilan. Kaya medyo nahirapan. Kaya nung magharap-harap sa barangay, medyo hindi pa rin nagkasundo at hanggang sa nakarating na sa pulis at saka sa court. Kaya mayroong tinatawag na warrant of arrest.
Kaya medyo mahirap na po pag may warrant of arrest. So sa atin naman, nakarating ang reklamo, kaya sa amin habang magawa ng paraan, mabigyan ng solusyon, anumang bigat ng problema, ginagawa po natin yan. Kaya ang ginawa namin, para madala sa magandang pakiusap, hindi na humantong pa sa pag-serve ng warrant of arrest. Kawawa naman, isang OFW pa. So ang ginawa namin, pinunta na namin ito sa Calauan, Laguna. At nakausap naman namin ang magulang ng kanyang nanay at napagkasunduan naman ulit doon sa barangay dahil sa magandang pakikiusap namin at pakipagtulungan naman muli nitong si Kapitan Renato Acosta Jr. Sir, maraming salamat. You are retired, no? Philippine Army. That's why talagang bilib na bilib ako sa iyo nung nandiyan ako diyan sa Calauan, Laguna. Magiging sa inyong mga nasakupan. Maraming salamat. Sobrang bait kayo, Sir Renato. Ha? Talagang snappy ka. Kaya maraming salamat, Sir Renato. At sana yung aming pagpunta niyan, no? Itong parating na katapusan ng January 2025, sana po mabigyan na po ng solusyon. Sir Renato, inaasahan namin sa inyong pakipagtulungan na may ibigay na o mabayaran na yung aming kaibigan. At sana po, nanay, sa inyong pakipagtulungan sa amin, talagang ipinakita nyo talagang ano kayo, no? Talagang mayroon kayong puso upang ayusin ang problema ng inyong anak. So hindi ko na babanggitin ang inyong pangalan, no? So maraming salamat sa nanonood po sa aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV. Patuloy po na naglingkod, hindi lang to ha, hindi lang sa ngayon, hindi itong year 2024 hanggang 2025, patuloy po kami na tumutulong sa mga nagilang problema kasi ang Kaagapay ECTV, no? Mahigit sa 2 dekada na po na tumutulong sa may mga problema. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa mga OFWs sa loob at labas ng ating bansa, no? Kasi ang Kaagapay ECTV, no? Ito pong aking YouTube channel, kaya pinamagatan ko, The Kaagapay ECTV, then the Kaagapay ECTV, the International Public Service YouTube channel. Umaksyon po ang Kaagapay ECTV laban sa katiwalian, mga abusado at mga manloloko. Mabuhay po kayo, aking mga taga-subaybay sa aking channel, ang Kaagapay ECTV. Bye-bye.